mangunat makita, maghari, banal na Espiritu, ikaw ang siyang kumilos, ang bawat salita mo'y huwag masayang, huwag matapon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pangtuloy kang mangunat kumilos. In Jesus' name. Amen. Take your seats. Praise the Lord. Glory to God. Okay. First Sunday, glory to God of the year. Karapat dapat lamang na siya ang papurihan at unahin. Tapusin na po yung mga bagay na hindi tama last year. Tapusin mo at wag lang yan gawin, sabihin, kundi gawin ng totoo. Praise the Lord. Ang ating pag-usapan patuloy kasi I really believe in my heart. Pero dapat makiisa po kayo. Kaya nga ang turo ay mababaliwala kahit anong ganda o ang galing ng nagtuturo. Kung oras na hindi naman isasagawa, mababaliwala. Hindi ito magkakaroon ng bunga. Kaya dapat ay ina-apply ang itinuturo. Praise God. Ang key ng Amazing Harvest is relationship. Kaya nga, about covenant relationship. Para magkaroon ng Amazing Harvest, kailangan merong matibay na relasyon. Una sa Diyos, pangalawa sa loob, sa church. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kailangan ng covenant relationship. Pag-usapan natin ang about blessings of covenant relationship. Tumayo ang bawat isa. At ating basahin ang ating pag-aaralan. Sabay-sabay, lakasan nyo lang. Ako ang mauuna, ang verse 8, yung susunod na verse ay kayo. Verse 8, Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dead husbands and to me. Verse 9. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband. And then she kissed her mother and Verse 10 ako. And said to her, We will go back with you to your people. Verse 11, lahat ng babae. But Naomi said, Return home, my daughters. When will you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husband? Verse 12, lalaki. Verse 13, Would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters, it is more bitter for me than for you, because the Lord's hand has turned against me. Verse 14, kayong lahat. At this they wept aloud again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. Verse 15, Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. 16, babae. But Ruth replied, Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. 17, lalaki. Verse 18, tayong lahat, 1, 2, 3, go. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Pagpalain ng Diyos ang salitang nabasa. Okay, take your seats. Praise the Lord. Hallelujah. Simulan natin sa icebreaker. Yan, praise the Lord. Ang icebreaker natin, ito nakikita nyo yan, nakalagay. A guy was baptized and dipped in water 3 times. After third time, the pastor said, You are now baptized. Binautis mo yan, 3 times na yun. Inilubog sa tubig. Pagkatapos na lubog na, sabi niya, You are now baptized. You are a new creation. The old one is gone. No more drinking of alcohol for you. Your new name is Joey. Oh. Bakit ko umiiling? Your new name is Joey. Joey went back home and headed straight for the fridge. Diretso sa freezer. He grabbed the beer, dipped into the water 3 times and said, You are new creation. The old one is gone. Your new name is green tea. Wala lang.
Wala lang pala yun. Wala. Kalimutan nyo na yun. Praise the Lord. Hallelujah. Eh, ang pagbabago dapat totoo. Praise God. Di lang sinasabi. Ito, paliwanag ko na lang. Praise God. Kasi ito, katulad nito, although na ito ay isang joke, binautismuhan, halimbawa, sabi ko nga Joey, halimbawa, si Joey, binautismuhan, nilubog sa tubig. Yung paglubog sa tubig, ano yun pagsasalarawan yun Pagsasalarawan. Kaya nga sabi ko, di ba, nung binautismuhan, ginaganyan. Kasi inilulubog, ibig sabihin nun, patay na ang lumang Joey. Iniaahon, buhay na dapat ang bagong Joey. Kaya nga, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay silang bago ng nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Dapat aktuhan po yun. Hindi sinasabing perpekto kagad. Huwag ganun yung pangyayaring ganito na kung saan inlubog siya 3 times nga. Pag uwi niya, ang application niya mali. Ginawa niya, yung kanyang bisyo ay kinuha niya yung beer, inilubog din sa tubig 3 beses, at pagkasabi niya, you are now a new creation. Sabi niya, your old one is gone. Your new name is what? Green tea. Biruin mo, pinalitan niya, binautismuhan din yung beer at ginawang green tea. Hindi po ganun ang pagbabago. Buhay ba kayo? Praise the Lord. Or else, kasi mahalaga, tignan natin, may takot nga ba tayo sa salita, sa Diyos na buhay? May paniniwala nga ba tayo sa Kanyang salita? Kaya ba talaga ay malalim ang pagkaintindi patungkol sa Kanyang kaharian, ang kalangitan, at sa impyerno? Kayo ba talaga ay naniniwala na may langit at may impyerno? Ang langit pang walang hanggan, ang impyerno pang walang hanggan din. Kaya nga kailangan talaga ng matinding desisyon habang nandito ka sa lupa. Kasi pag namalayan mo yan, nalaman mo lang pagpatay ka, kamatayan mo yung hindi tamang pananampalataya, kapahamakan, pang walang hanggan yun, wala nang solusyon yun, wala nang solusyon. Kaya nga magkaroon ng takot, banal na takot. Kaya nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The moment na may takot ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng katalinuhan para ang kanyang salita'y intindihin at isagawa. Kaya nga wag babaliwalain yan. Ang isang tao na kinamatayan, kasalanan, walang pagsisisi, walang Panginoon sa buhay, pang walang hanggang kapahamakan. Praise God. Ulitin ko, pang walang hanggang kapahamakan. Walang biro yan. Praise God. Hallelujah. Ang mundong ito, panandalian to. Magugunaw ang mundong ito. Papalitan to ng new heaven and new earth. Seryosohin natin ang ating pananampalataya. Kaya, praise God. Meron akong ginawang prayer. Tumayo uli ang bawat isa. Praise the Lord. Ipag-pray natin, isa puso natin to ng buong puso tong prayer na ito. Praise the Lord. Lakasan lang natin, ha? Asan si Jester? Tawagin niyo si Jester para kasabay siya sa prayer na ito. Bilisan ka. Bilisan ka. Yan. Itong prayer na to, ayan buong puso natin i-declare to, lakasan, panalangin natin to, make it your prayer. 1, 2, 3, go. Heavenly Father, make me better in 2026. Change my attitude, my approach, my mindset, and my reactions. Heavenly Father, if I'm chasing the wrong things, please redirect me back to your will. Dear God, draw me closer to the purpose you've prepared for me in the new year. Heavenly Father, go. Make my days useful, my nights peaceful, my home restful, and my efforts fruitful. God, I love you. I place 2026 completely in your hands. Thank you for what you've done and for what you're about to do. In Jesus' name, everybody say, Amen. Praise God. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Take your seats. Again, prayer to in 2026. Kasi kailangan talaga, hindi mo lang sasabihin, ito New Year's resolution ko. Christ is the solution. Pero the thing is, yung bawat sasabihin mo, aktuan mo at gagawin mo. Kaya nga, prayer and declaration natin na ang 2026 is a better year than 2025.
Pero dapat change. Kaya nga sabi ko kanina, prayer natin, change my attitude, my approach, my mindset, and my reaction. Ano pa? Sabi niya, if I'm chasing the wrong things, kung mali yung pinupuntahan mo, mali yung ginagawa mo, inahabol mo, dapat ay ang prayer, redirect me back to your will. Praise God. Baka mamaya na misdirect ka, balik. Etong 2026. Kaya nga, check yourselves. Nag-mature ka ba? 2025? Kung hindi, ganun pa rin ba ang gagawin mo ng 2026? Praise the Lord. Naging makasarili ka ba 2025? Praise God. Sa mga hindi masayang, hindi kasalanan mag-celebrate. Pero in celebration, kasalanan mo yung hindi mo maalala ang Panginoon. Pero ang the best celebration, ipakilala mo ang Diyos sa mga pamilya mo. Hindi lang yung handaan. Hindi masayang, hindi magkasalanan maghanda. Pero yun ay lilipas lang na sandali yun eh. Pero ang Panginoon, hallelujah, hindi po pwedeng baliwalain eh. Mayaman ka man o hindi, matalino ka man o hindi, hindi mo pwedeng baliwalain ang Panginoon eh. Kaya nga, isama mo yan sa panalangin. Redirect me back to your will. Praise God. Ano pa? Dear God, draw me closer to the purpose you prepared for me in the new year. Praise God. Mahalaga yung layunin ng Diyos sa buhay natin na ginagawa natin. Praise God. That this whole 2026, kailangan para magkaroon ng amazing harvest, hallelujah, gawin natin yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Kaya nga, yung last one, Heavenly Father, make my days useful. Yun. My nights peaceful, my home restful, and my efforts fruitful. In short, maging kagamit-gamit tayo. Praise God. Pag ginagamit tayo ng Panginoon, sa totoo lang, dadalo yung kapayapaan. Praise God. Hello. Amen. Kapahingahan. Pero lahat ng yan, para maging fruitful tayo, meron tayong effort, may gagawin. Praise God. Pwede ba isama nyo anumang busy, trabaho o kaya business, anumang busy, isama nyo yung vision ng church na ito para lumago tayo. Praise God. At simulan natin kaagad, hindi na bukas, ngayon. Praise God. Simulan. Kaya nga, kikilos tayo. Praise the Lord. Umabot ng kaluluwa, pero hindi lang basta abot. Pati yung mga dati, abutin. Kaya pag may inassign sa inyo, gawin nyo. Isingit, hindi, kahit anumang busy yan, gawin nyo. Praise the Lord. Kahit pag-aabot ka, isisingit mo yan. Sa buong linggo, kailangan ay makapag-share ka ng katotohanan. Makapag-share ka, hindi man kagad mag-response yan, di bale, at least sinisharean mo at babalik-balikan mo yan. Hindi lahat sumagot. Kailangan mong balik-balikan at ulit-ulitin mag-share. Praise the Lord. Amen? May effort na gagawin eh. Hindi po pwede. Kaya ang concern ay hindi lang sinasabi. May effort yan na gagawin. Not just saying na, ay oo, dyan ako, ay oo, mahal ko, ay oo. Hindi, may effort, may gagawin. Kasi kung walang gagawin, walang kikilo, hindi kikilos, walang mangyayari. Praise God. Hello, amen. Kaya nga, sinabi, mahal natin ng Panginoon, praise God. Pagkatiwala natin lahat ng bagay sa Kanya. Praise God. At may gagawin siya ngayong taong ito dahil may gagawin din tayo para sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya nga, we need to look forward, not backward. Kalimutan na natin yung nakaraan. May mataki man, may manira man, ayahan mo sila. Ang mahalaga, ang gagawin natin, let's look forward. Hallelujah. That this year is an amazing harvest. May gagawin tayo. Hindi tayo nakafocus doon sa sinumang anumang pinagsasabi. Nakafocus tayo sa gustong gawin ng Diyos sa ating buhay at gagamitin tayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. The past is a rear view mirror. Sa mga nagdadrive, alam niyo yung rear view mirror. Ano ang rear view mirror, Bong? Alin doon sa sasakyan? Praise God. Nandito. Mahalaga yan. Hindi po pwedeng wala yan. Kahit may side mirror, mahalaga na merong rear view mirror.
Bakit? Ang side mirror, kaya nga side mirror, side lang makikita mo. Eto, kita mo. Yung likod. Pero, ang rear view mirror is nakaraan yan. Subukan mo na nagdadrive ka. Hindi, mamaya na lang. The present is your steering wheel. Ano ang steering wheel? Praise God. The future is the road ahead. Praise God. Kaya nga, kailangan focus your eyes ahead and drive with intention. Yan ang gawin natin ngayong taong ito. Past is the rear view mirror. Mahalaga na minsan titingin ka sa rear view. Para makita mo yung mga parating, mahalaga yon. Pero hindi pwede ang tingin lagi ang tutok. Saan? Sa rear view mirror. Pag ang tutok sa rear view mirror, habang nagdadrive ka, anong mangyayari sa iyo, ambe? Mababangga. Kaya nga, aksidente, walang mangyayari pag oras na laging nakatingin sa nakaraan. Kailangan ay ano? Kailangan ay ano? Hallelujah. Focus your eyes ahead. Praise God. Drive with intention. Otherwise, you will crash or while staring backward. Kaya nga panay ang lingon, mahirap yun. Pag panay ang lingon, walang mangyayari. Praise. Hello, amen? Amen? Let's focus on the future. Ngayon, may gagawin tayo. Paganda ang 2026 natin. Pero ulitin ko, hindi sinasabi lang yan. May effort yan. Di ba? Sa pinagkakakitaan mo, may effort kang gagawin. Magpupuyat ka, may gagawin ka sa trabaho. May effort kang gagawin. Bakit? Praise God. Pag nagtatrabaho ka, bibigay mo yung the best mo. Bakit? Ipagsusulit mo sa boss mo yan eh. Pag mali ang trabaho mo, lagot ka sa boss mo. Mapagalitan ka. Takot kang mapagalitan, syempre. At saka, ang promotion and increase, it depends on your performance. Pag ayos ang performance mo, may increase ka, mapopromote ka. Si Lord, ganun din eh. Praise the Lord. Pero ang pinakamatindi, ang boss mo kasi, umalis ka sa trabaho, wala na siya pakialam. Pero tayo, hindi po. Haharap tayo sa Panginoon. Hindi yan biro. Sa ayaw at sa gusto mo, haharap tayo sa Panginoon. Praise God. Ang buhay natin, although declaration natin, wala nang mamamatay, rapture na lang. Pero pagdating ng kamatayan, o pagdating ng rapture, haharap tayo sa Panginoon. At walang makakalusot doon. Kaya nga, habang buhay tayo, malakas tayo, ayusin natin ang dedication natin sa ating Panginoon. Huwag ipagpabukas, next year, mamaya na, next week, next month. Hindi po. Paano kung hindi abutin yung? Katulad noon, yung isa sa umaten, first time ko lang makita, nung Christmas celebration doon ng live group sa Green Hills, saka lang nakita doon, na kung saan, sabi ko, parang, ba't ganito ang itsura nito, na kung saan, ito pala yung sinasabi na, Ruel, ito pala, akala ko mas matanda nga, bata pa pala yun. Mga ko, senior na ba yun? Ilang taon? 49 pa lang yun. Ikabata pa pala. Sabi, ba't ganito itong ganyan? Binalita sa akin ni Pastora kahapon na kung saan kagabi daw, nung isang gabi, ay namatay. Nakatingin daw, nung dumalaw sa Pastora doon sa Green Hills, nakatingin lang ng kaganyan, di niya malaman, ba't malungkot, ganun. Yung pala, pagdating ng kinagabihan, patay. Hindi natin alam kung kailan tayo. Okay. May prayer tayo. Pwede, kasi, definitely, lahat tayo, ayaw pa nating mamatay. Sinong gusto rito mamatay? Tulungan natin kung gusto. So, lahat tayo, hindi pa natin gusto mamatay. Pero pagdating ng kamatayan, haharap tayo. Mawawala yung taray natin, yung ating, mawawala lahat yan kasi ang kaharap mo ang Panginoon, all-knowing God. Paano yun kung hindi natin nagawa yung pinagagawa ng Diyos sa ating buhay? Ang salitang ito ay salita ng concern. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Huwag lang salita gawin natin. May effort yan. Sana ang mga salitang ito
ay tumatalab sa bawat isa. Praise the Lord. Amen? At pag may sinisharean tayo, hindi ko sabi, bakit ayaw? Walang nangyayari. Ayaw mo lang, tuloy mo lang. Kasi banal na espiritu ang siyang kikilos. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, anong gagawa? Anong dapat? Never give up. Kaya give up. Pag oras, praise God. Abutin mo, magulang mo. Bakit? Praise God. Pag walang Panginoon ng magulang mo, pag namatay yan, impyerno. Masakit yan, impyerno. Kahit anong bait niyan, impyerno kung walang Panginoon. Ulitin ko. Walang bulahan yan. Basta't wala siyang Panginoon, di niya nakilala si Lord. Pag namatay, impyerno yan. Asawa mo, kapatid mo, pag oras na walang Panginoon yan, impyerno yan. Walang biro yan. Praise God. Hindi yan panghuhusga. Katotohanan yan. Praise the Lord. Kasi hindi pabaitan. Pakilala mo ang tagapagligtas. Kaya pag nag-share, praise God, at oras na di ayaw tumanggap, di hayaan mo lang muna. Pero it doesn't mean titigilan mo sa pag-share. Kaya nga, ang 2026 is never give up. Sabi mo sa katabi mo, never give up. Never give up. Praise God. Some days are heavy. That doesn't mean you stop. So you must never give up. Again, sabi mo, never give up. Never give up. Even slow progress is still progress. Keep it up. Say, never give up. Never give up. You don't quit. You rest. Then continue. Never give up. Never give up. Praise God. Napagod ka, may ginagawa ka dati. Iniiwan mo, nagpahinga ka. Pero ngayon, hindi pwedeng panghabang buhay ang pagpapahinga. Kailangan balikan mo yung dati mong ginagawa. 2026, ito yung taon ng pagbawi. Kaya nga merong amazing harvest. Shout, never give up! Never give up! Praise God. Hallelujah. Kaya, tandaan nyo ito alalahanin to. Life is full of problems. Life is full of problems. Because problems are part of life. Huwag mong antayin bago ka magdesisyon pag wala ng problema. Hindi mawawala ang problema. Dahil ang problema ay part of life po yan. Praise God. Part of life yan, problem na yan. Ang normal, basta't normal yan, makakaranas ng problema. Because it's a part of life. Don't be afraid of them. Every problem has a solution. Walang problema na walang solusyon. Praise the Lord. Face every problem with courage and turn challenges into strength. Kaya nyo ba yan? Kaya mo ba yan? Sabi mo, kaya ko to. Whatever problems na may encounter mo, kaya mo yan. Harapin mo. Praise God. Palalakasin ka ng Panginoon. Praise God. Kaya, hallelujah. Yung binasa natin kanina, familiar version dapat nabasa nyo na ang Book of Ruth. 4 chapters lang yan. Napakaganda ng kwento ng Book of Ruth. Kaya ngayon, pag-aralan pa rin natin, praise God, kasi makikita natin doon yung grabe ang blessings ng covenant relationship. Pinakita yan ni Ruth. Nakita natin yan sa banal na kasulatan sa pamagitan ni Ruth. Let's look what happened to Naomi. Tingnan nyo. Ruth chapter 1, verse 1, Tagalog. Noong panahong ang mga hukumpa ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng taggutom sa Israel. Nagkaroon ng taggutom sa lupain. May isang lalaking taga Bethlehem ng Huda na pumunta sa Moab kasama ang asawa niya at 2 anak na lalaki para doon muna manirahan. Anong nagkaroon sa Israel? Taggutom. Matinding taggutom sa lupain ng Israel. Sabi niya, meron daw isang lalaki doon na taga-Huda. Praise God. Kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Ano yun? Umalis sila. Saan pumunta? Sa Moab. Pero sila ay dati talagang nakatira saan? Bethlehem. Tandaan nyo, pag sinabing Bethlehem is a place of bread. A house of bread, Bethlehem. Praise God. Sa place of bread, nawalan ng bread. Pag nawalan ng bread, taggutom Anong nangyari? Umalis sila doon sa place of bread. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech.
At ang pangalan naman ng asawa niya ay Naomi. At ang dalawang anak nila ay sina Malon at Kilion. Malon yan, hindi Marlon. Malon at Kilion. Sila ay mula sa angkan ni Ephrata, sa Bethlehem na sakop ng Huda. Habang naroon sila sa Moab, verse 3, namatay si Elimelech. Kaya si Naomi at ang dalawa niyang anak na lalaki ang naiwan. Sino ang unang namatay? Lalaki. Nawala sa Moab, ang unang nangyari, may nawala. Tuloy, verse 4. Nag-asawa ang kanyang mga anak ng mga Moabita. Ang pangalan ng isa ay Orpa at Ruth naman ang isa, pagkalipas ng 10 taon. After 10 years. Ang napangasawa nila ay Moabita. Pag sinabing Moabita, outside Israel, hintil yun. Unbeliever. Hindi kilala ang Panginoon. At pagkatapos noon, ay ang nag-asawa ay, pagkalipas ng 10 taon ay, verse 5, namatay sina Malon at Kilion. Kaya si Naomi na lang ang naiwan. Umalis ang mag-asawang Elimelech at Naomi sa Bethlehem dahil taggutom, pumunta sa lugar na hoping na mas maunlad o kaya mas masagana. Kaya sila iniwan. Kaya nila iniwan yung lugar at dahil lang taggutom doon sa lugar. Kaya pumunta roon sa Moabita. Doon sa Moabita, pwedeng nakakain. Pero namatay. Mas marami yata ang namamatay na sapat sa pagkain kaysa namamatay na salat sa pagkain. Sa totoo lang. Meron bang na-high blood na mga gutom? Parang mas maraming biruin mo, nakakain pero namatay. Lesson to learn to, lesson to learn. Kasi pag crisis time at mali ang pupuntahan mo, nakakatakot. Nakakatakot. Praise God. Pero matindi ito. Kasi lahat ng lalaki patay. Lahat ng lalaki patay. Nakakatakot. Makinig ng maayos. Praise God. Pakinggan ng maayos. Intindihin ng maayos. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya, sino na lang naiwan? Si Naomi. Although, na may kasama siyang, parang anak na rin kasi naging manugang asawa ng kanyang mga anak. Sakit na kasi mga haligi ang nawala eh. Mga haligi ang nawala. Praise God. Kasi yung totoo niyang yung asawa niya, yung dalawang totoo niyang anak, namatay. Sakit nun. Mamatay ka lang ng aso, masakit eh. Yung pa kaya yung sariling anak. Ito yung mga problema na talagang haharapin mo. Pag ganyang mga pangyayari, haharapin mo. Whether you like it or not, harapin mo. Hindi mo pwedeng talikuran yan. Kasi si Naomi, hinarap niya yun eh. Wala na siya makagawa eh. Kaya ba niyang ibalik yung buhay ng kanyang asawa? Buhay ng kanyang anak? Hindi. Hindi pwede. Kaya dapat, hindi, yan yung mga problemang hindi mo tatalikuran. Meron ng kasabihan, bilog ang mundo, kaya kahit talikuran mo ang problema mo, solely, haharapin mo rin yan. Sa ayaw at sa gusto mo. Bakit? Kasi ang kasabihan, bilog ang mundo. O pag bilog yan, kahit na italikuran mo yan, pag naihikot mo yan, balik ka pa rin. Haharapin at haharapin mo rin. Bilog ba ang mundo? Naniniwala ka? Maniwala ka na. Tingnan mo ang ulo ni Joey, bilog yan. Praise God. Hallelujah. In short, ang mga problemang tinatalikuran, hindi malulutas. Harapin ang problema. Hindi pwedeng takasan ang problema. Kaya kung may mga problema ka na hinaharap sa oras na ito, ano bang pinaka-root cause ng problemang yun? Harapin mo. Yun muna ang harapin mo. At wag lang temporary ang mga solusyon mo. Kasi kung temporary lang yan, mananatili, hindi masusolve. Harapin mo at solusyon ang gagawin mo. Praise the Lord. Amen? Palala lang, problems are not stop signs. They are guidelines. Yung problema. Kaya it doesn't mean pag may problema, hinto. Hindi. Iga-guide ka lang yan.
Anong nangyari at anong ginawa ni Naomi? Nung naranasan ang ganitong sitwasyon, nangyari yung mga ganong sitwasyon, hindi na niya sinabing, wala na siya. Hindi naman, sana hindi na lang kami umalis ng Bethlehem. Hindi na pwedeng ibalik. Harapin na lang niya. Wala na yung mga sana. Hindi na. Wala nang tulong yung sanang yun. Wala nang tulong. Kaya anong ginawa niya? Ando na sila sa Moab. Anong ginawa? At anong nangyari, ginawa ni Naomi? Verse 6. Kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go. Diyan nagsimula yung solusyon ng problema. Sa verse na yan. Sa tingin nyo, ano ang pinakasusi sa verse na yan? Pinagsimulan ng solusyon. Dito ang tingin. Diyan, sa verse. Sa tingin nyo, ano ang naging susi? Ha? Pagbibigay? Ano ba? Tingin nyo. Dito. Mika. Bumubulong ka eh. Ano? That's right. Yung word na nabalitaan. Yung word na nabalitaan. Yung word na nabalitaan. Ano yung nabalitaan niya? Anong nabalitaan? Mabuting balita. Bakit? Ang nabalitaan niya, ayan o, kinalinga ng Panginoon ang bayan na kanyang iniwan. Natagutom dati, pero hindi. Ngayon ay may pagpapala na. Praise God. Kaya nga, doon nagsimula ang solusyon. Yung nabalita. Crisis time, mali pa ang balita mo at mali pa ang pinakikinggan mo. Lalo na ngayon, matindi. Lalo na ngayon, pambira, hindi mo na ma-distinguish ngayon kung anong totoo at saka ano ang hindi. Matindi ang fake news. Ngayon, pwede kang patayin sa sa social media, pwede kang patayin eh. Ngayon, pwede mo ring ipaglihim na malusog ka kahit hindi. Tanong nang nangyayari ngayon kay Ombudsman, Boying Rimulya, kasi ang balita ay nag-gold. Pero ang outfit niya, ayan, naka-Amerikana, naka-suit. Hindi ganun eh. Nakaganon nga sa social media, may hawak na pamalo, yung sa gold, pero pamburol ang suot. Pangasar eh, pamburol ang suot. Yung fake news ngayon, hindi mo malaman kung anong totoo. Hindi mo alam kung talagang totoong itinakbo sa hospital. Hindi mo rin alam kung totoong hindi tinakbo sa hospital. Kasi yung ganong fake news, madali lang solusyonan eh. Lumabas ka. Sino nagsabing nasa hospital ako? Sino nagsabing delikado ang buhay ko? Lalabas lang siya at magpakita. Solved na. Pero hindi magawa. Kasi ngayon, kaya dalawang fake news, hindi mo malaman kung fake yun, hindi mo malaman kung totoo yun. Ngayon, ganon ang tindi ng balita ngayon. Pero ang balitang makakatulong sa'yo, kaya nga huwag kang tatamad-tamad magsaliksik ng salita ng Diyos. Ang balitang makakatulong sa iyo ay yung ginawa ng Panginoon. Dahil sa nabalitaan niya na may ginawa ang Panginoon sa lugar na iniwan niya, siya ngayon ay nagdesisyon na naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik. Saan? Sa lugar na iniwan nila. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Yun yung nakaraan na hindi mo pwedeng kalimutan dahil yun talaga ang kanilang destinasyon. Praise God. Kasi ay naghanda, babalik ako. Babalik ako. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Kaya sabi ko, in times of difficulties, it's so important what voice whom you will listen to. Anong boses ang pinakikinggan mo? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mahirap na kung saan, hallelujah. Kaya ang pananampalataya tinitindigan. Kahit mahal mo sa buhay, kung oras na ito
ay ilalayo ka sa pananampalataya, ilalayo ka sa Diyos na buhay, hindi mo siya pwedeng pakinggan kasi pare-pares kayo mapapahamak. Pag mali ang tinindigan, pare-pares mapapahamak. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, mahalaga ma-establish, maging malalim sa salita ng Panginoon. Sa iyong pananampalataya, maging malalim, mahalaga yun. Dahil wala po, ang totoong pananampalataya, laging may pagsubok yan kung talagang totoo. Ang ginto, idadaan sa apoy, doon mo makikita yung totoong ginto. Yung kinang ng ginto. May testing. Tingnan natin, yung testing na ginawa. Dahil sa pagbabalik na yon, sabi niya, balik tayo. Verse 7. At habang naglalakbay sila, by the way, sa pagbabalik nila, sino ang kasama uli? Nakakasabay ba kayo? Sa pagbabalik nila, sino ang kasama? Sino ang kasama ni Naomi? Kasama yung dalawang manugang. Yan. Sa pagbabalik nila, verse 7, habang naglalakbay na sila pabalik sa Huda, on the way na, pabalik sa Huda, verse 8, kayong magbasa, 1, 2, 3, go. Praise the Lord. Hallelujah. Habang pabalik na, papunta na doon, saan? Praise God. Pauwi na sa kanilang talagang bayan, ay biglang may naisip si Naomi. Anong naisip niya? Anong sabi niya sa dalawa niyang manugang? Bumalik na kayo. Anong sabi Joey sa dalawa niyang manugang? Praise the Lord. Anong sabi? Bumalik na kayo. Na lang kayo sa inyong mga ina. Bumalik na lang kayo sa inyo. Pero sa desisyon at nakapaglakbay, kasama pa. Kung baga, halimbawa, kung baga ay ito na ang bahay nila, nakaalis na. At along the way, biglang naisipan ni Naomi na, sandali, bumalik na lang kayo. Bumalik na lang kayo sa inyong mga, bumalik na lang kayo. Pero itong Naomi to, matindi. Sabi niyo bakit? Isa pa. Biruin mo yung balikan, wala na yung mga asawa nila, sumama pa rin kay Naomi pabalik. Sa totoo lang, magsama, hindi madali. Tama ba? Yung magsama, hindi madali. Yung magyaya, hindi madali. Mas madali hindi magyaya kaysa magyaya. Tama? Ano mas madali? Magyaya o hindi magyaya? Sa'yo, Joey, anong mas madali? Magyaya o hindi magyaya? Mas madali? Mas mahirap. Tama. Mas mahirap magyaya kaysa hindi magyaya. Tama? Pero nayaya yun. In short, nakapag-establish siya ng relasyon sa kanyang manugang. Bakit? Anong katibayan? Mabuti ninyong dahil sa inyong mabuting pakikitungo sa mga yumaon yung asawa at saka at sa akin. Walang anak tong mga to, Mahirap yun, Sasama pa rin, pero walang anak. In short, wala na yung mga anak, wala na yung mga asawa nila. It seems, putol na yung relasyon. Malaya na sila. Wala pang anak. Pero sumama pa sa kanila. Sumama pa yung dalawa kay Naomi. Magaling to. Mabuti ang inyong pakita sa inyong mga asawa. Sabi niya, hindi lang sa asawa, kasi nakalagay din doon, pati sa akin. Sabi niya ganun. Ang ganda na-establish na relationship. Na-disciple ni Naomi ang dalawa niyang manugang. Sa totoo lang, praise God, ang totoong mananampalataya kasi ay nadi-disciple. Ang disciple ay yung nagpapaturo, yung nagpapaguide, yung sumusunod, yung disciple. Hindi yung umaaten, kundi yung nagpapaturo, yung nagpapaguide. Yun ang disciple. Yun ang disciple. Ang disciple, marunong makinig dun sa nagtuturo. Ina-apply yung mga itinuturo. Yun ang disciple. Praise the Lord. Yun ang disciple. At sabi niya, verse 9, loobin sana ng Panginoon
na makapag-asawa kayong muli para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Kalooban din, kagustuhan din, kagalakan din ni Naomi na ng kanyang mga manugang, bagamat namatay ng kanyang mga anak, ay makapag-asawa uli. Praise God. Sabi niya, pagkatapos, hinalikan sila ni Naomi, humagulgol sila. Masakit na pagkakataon yun eh. Alam mo, sa totoo lang, yung paalaman, nakakalungkot yun eh. Yung paalaman, mahirap tanggapin yun, yung paalaman. Praise God. Hallelujah. Kaya siguro ang isip ng iba, wag na lang magpaalam. Kasi masakit yung magpaalam eh. Nagpaalam. Sabi niya, sige, bumalik na kayo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Yun yung pinakamadramang tagpo sa kanila. Sa kanilang tatlo. Pinakamadramang tagpo. At yan ay nangyari in the midst of the journey. Hindi doon sa bahay nangyari ha. Kundi nakaalis na sila sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, doon yung paghahamon. Praise the Lord. Nandun yung testing. Verse 8, Then Naomi said to her two daughters-in-law, Go back, each of you, to your mother's home. Tindi ng kanyang instruction. Go back, balik na. Kaya yun yung relationship test nga. Tawag ko nga relationship. Kasi naakalis na along the way, biglang may hamon na. Go back. Go back. Go back. Praise the Lord. Ano kaya kung sabi niya, sige, balikan mo na lang yung dati mo. Balikan mo na lang yung nakaraan mo. Paano pag may magsabi sa'yo, Joey, balikan mo na lang yung nakaraan mo? Ano? Masaya magshabu. Kaya? Mas masaya ka? Balikan ng nakaraan? Praise God. Under probi pa ba? Hanggang ngayon? Hanggang March? Paano ko sabihin, pindot. Hanggang sabihin na, balikan na lang. Kaya? Praise the Lord. Ganyan ang tanong eh. Gawak, balikan mo na lang yung nakaraan mo. Balikan na lang. Praise the Lord. Alalahanin niyo to. Tingnan niyo. Ang tunay na relasyon kasi, tingnan niyo. Friends may come and go, but family stays even when life falls apart. Palalaman natin, relasyon natin. Just like itong relasyong Naomi at saka dalawang manugang. Orpa at saka Ruth. Hindi lang sila magkaibigan eh. Kundi si Naomi itinuring na tunay na anak yung dalawa. Si Orpa at saka si Ruth. Vice versa, si Ruth at saka si Orpa itinuring na totoong nanay si Naomi. Naintindihan niyo ba ako? O antok kayo? Naintindihan niyo ako? Kaya tingnan, ang kaibigan siya, friends may come and go, but family stays even when life falls apart. Huwag lang maging kaibigan. Dapat maging totoong pamilya. Amen ba? Amen? Praise God. One day you will understand the people who worried about you the most love you the deepest. Praise God. Hallelujah. Hello, amen? Kasi sa totoo lang, yung may concern sa'yo, yung talagang nagmamahal sa'yo. Wala na akong kausap. Family isn't perfect, but it's the place where love shows up even when words don't. Praise God. Hallelujah. Kaya, hindi perfecto ang Pero the thing is, patibayin natin ang relasyon natin bilang pamilya. Praise the Lord. Hello, amen? Ano ang response ng dalawa? Tingnan natin ang response ng dalawa sa hamon ni Naomi. Ano ang response? Praise God. Verse 9. Ikaw ang magbasa, Roger. Tayo, basahin mo ang verse 9. Praise God. Ulit. 1, 2, 3, lakas. Praise the Lord. Sabi niya, sana makakita kayo ng panibagong asawa. Ano ang response? Verse 10, basa,
Ambe, basa. Tayo. Then, wow, maganda ba ang sagot? Maganda ang sagot ng dalawa? Parang di yata. Maganda ba ang sagot ng dalawa? Hindi kayo makasagot Maayos ba ang sagot? Solve ba? Solve ba kayo sa sagot? Kasi, hinalikan sila, goodbye. Pero, anong sagot nila? We will go back with you. Babalik kami, kasama ka. Babalik kami, kasama ka. Hindi ka namin iiwan. Ay, bihira. Ganda ng sagot, ano? Ito yung pangalawang pagsubok. Sabi niya, but Naomi said, return home, my daughters. Why would you come with me? Bakit pa kayo sasama sa akin? Am I going to have any more sons who could become your husbands? Kakanak ba ako? Pwede niyo maging anak. Kasi doon, pag namatay, halimbawa, namatay yung asawa, tapos may sumusunod na kapatid, sasaluhin ng kapatid yun. Sasaluhin yun. Yung responsibilidad, hindi po pwedeng Kaya nga si Boaz, sinabing kinsman redeemer kasi siyang nag-redeem Sasaluhin yun. Kung oras na wala kapatid, yung kamag-anak, sasaluhin. Sasaluhin. Kaya sabi niya, am I going to have any more sons? Magkakanak pa ba ako? Who could become your husband? Sino magiging asawa niyo? Return home. Uwi na kayo. My daughters, I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, kahit isipin ko pa na may pag-asa pang makapag-asawa. Even if I had a husband, magkasasawa ngayon, tonight, sabi niya, and then gave birth to sons, 13, would you wait until they grew up? Kaya niya pa ba silang hintayin? Pagkapanganak yan, ano yung ngayong gabi? Hindi naman kasing laki kagad na siyan Magantay pa ba kayo? At pag oras na naantay nyo, sa palagay nyo, papatulan pa kayo? Senior citizen na kayo nun. Kung magkasano, wala na. Kung magkasano, diniscourage Kaya sabi niya, no, my daughters, it is more bitter for me than for you because the Lord's hand has turned against me. Sana, ang mga salitang pinag-aaralan natin dito, tumatalab sa puso mo. Tumatalab sa puso mo. Sana, tumatalab yung naririnig mo sa oras na ito. Hello, amen? Kaya sabi niyo, it is more bitter for me than for you. Mas mapait sa akin yan Kaya sabi niya, uwi na lang kayo. Uwi na lang kayo. Pambihira yun dapat ikatuwa niya, nasamahan siya. Pero, anong ginawa niya? Dinidiscourage niya. Bakit? Kasi, kaya niya dinidiscourage, kasi para sa kanya, para sa kabutihan ng dalawa. Uwi na lang kayo. Para sa kabutihan. Pero, meron pang another reason kung bakit ginaganon ni Naomi ang dalawa niyang manugang. Para makita kung talagang sino ang desidido. Para makita kung talagang sino ang totoo. Hello, amen? Praise God. Tanda, may mga hamon na nauulit, hindi para ikaw ay sirain, sa halip para ikaw ay patatagin at para expose laman ng iyong puso. Ganun ang ginawa ni Naomi sa kanyang dalawang manugang. Praise the Lord. Hello, amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya nga naulit yun. Yung hamon na yun. Naglobat? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, naulit yun, hamon na yun. Bakit? Para expose ang laman ng puso. At dahil doon sa hamon na yun, ano ang naging response nung dalawa? Si Ruth at saka si Orpah. Verse 14. Kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go. Malakas. May naapektuhan ba? May naapektuhan? Doon sa binasa, may naapektuhan? Meron? Wala? May naapektuhan? Roger, may naapektuhan? Ha? Sino?
Si Ruth? Ano apekto kay Ruth? Ha? Na-discourage si Ruth? Sino naapektuhan? Bong. See? Anong nangyari? Nagpaalam siya. Sabi niya, at this, they wept aloud again. Umiyak sila. Nung una, umiyak. Yung pangalawang testing, umiyak pa rin. Pero sa pangalawang iyak, nagpaalam na. In short, di pala lahat ng umiiyak, totoo. Hello. Naalala ko tuloy. Napanood ako Isang preacher na kung saan, sabi lang nung isang ano yan? American, Russian, at saka Pilipino. Yung American, sabi niya, gaano katagal ang gugugulin nakipag-usap sa Diyos? 3 sila. Doktor na lang, wag na lang. Pero Diyos ang ginamit Sabi niya, Lord, gaano katagal ang gugugulin ko para yung IQ ko tumaas ng 200%? Sabi ng American President. Sabi ng Diyos sa kanya, 5 years para tumagal para makamtan mo hindi pala 5 years, 50 years para makamtan mo yung 200% taas ng IQ mo. Sabi niya, naku, paano yun? Patay na ako. Hindi ko manakamtan. Sabi naman ng Russian, ako naman, Lord, gaano katagal para makamtan ko yung 200% IQ increase? Sabi ng Russian. Sabi ni Lord, isang centennial, 100 years. Sabi nung naku, pantay na ako. Paano yun, Lord? Amira, iyak siya. Paano yun? Iyak siya. Patay, lalong patay na ako. Iyak siya. Iyak siya. Iyak yung president ng Amerika kasi 50 years, patay na siya. Iyak din yung Russian kasi 100 years, patay na siya. Pagdating doon sa Pilipino, sabi niya, Lord, ako naman, gaano katagal para maabot ko yung 200% increase ng aking IQ? Ang nangyari kay Lord, umiyak si Lord. At sabi niya, patay na ako, hindi mo pa nakakamtan. Galing, napatawa ko si Joey at least. Wala, joke lang yun, siyempre. Joke lang. Tapos sabi nung preacher, pero joke lang yun. Sabi niya, si Erap daw yun, pero joke lang daw. Joke lang. Nakita ko lang. Kasi dito, bumigay. Bumigay. Hindi lahat ng umiiyak. Totoo. Praise the Lord. Hello, amen? See, sabi niyo, then Orpah kissed her mother-in-law and then say goodbye. But Ruth clung to her. Nanatili sa kanya si Ruth. Praise God. Hallelujah. Sana etong taong ito, praise the Lord, wala nang malalaglag. Kung baga sa chapter ng Bible, tayo ay nasa John chapter 6. Sa John chapter 6 tayo. Verse 66. Sa John chapter 6, verse 56. Si Jesus na yun, pambihira, Pambihira. Kasi sabi niya, yung laman niya papakain. Kasi doon yung John 6:26 Hindi, yan yung Christian Kaya lang kayo nananatili dahil sa mga tinapay na nakakain niyo sa akin Pero sabi niya, ang laman, pag ang aking laman, kaya nga sabi, carnivorous yata itong gustong ganun. Hindi nila magets yung tinuturo ni Jesus. Pagdating ng John chapter 6, verse 66, lahat, disciple nakalagay, lahat ng alagad nun naubos. Ang natira lang 12. Lang natira rito. Nagpas sa 12. Sa 12, 11 totoo, isa Judas. Sino ang Judas dito? Hindi, wala. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Lagpas 12. Praise God. Lagpas 12, di ba? Lagpas 12 nga Praise God. 14 tayo Babilangin na lang.
O, 3, 6, 8, 10, 12, 14. The thing is, John 6:66 nangyari. May naiwan. Praise God. Doon din yung miracle eh. Nagkaroon din ng miracle of multiplication doon eh. Nagkaroon din ng miracle of multiplication. Matinding blessing nangyari. Pero iniwan din siya eh. Praise the Lord. May mga ganun talaga na pangyayari. But the thing is, tinutukan parehas ni Naomi si Orpa at saka si Ruth. Inalagaan pareho. Isa bumigay, isa hindi. Percentage-wise, kaya nga sabi ko lahat mag-ingat at dapat mag-excel ang bawat isa. Kasi percentage-wise, ang sinasabi, look at the percentage-wise, 50%. Parable of the 10 virgins, ilan ang nalaglag, ilan ang naiwan. Sa 10 virgins, 5 laglag, napahamak, 5 hindi. Percentage-wise, 50%. No Orpa and Naomi, 50%. Basahin nyo, Luke 24 ba yun or Luke 22, yung naglalakad sila, nawala ang isa ay nanatili. Pagdating sa rapture, 50%. Make it sure. Siguraduhin natin ang pananampalataya natin na dumating man yung time, mga kapatid, sigurado tayo. Tama ang puso natin, ang buhay natin. Praise God. Tandaan nyo, walang tayong ibang mahihingian ng tulong. Praise the Lord. Kundi ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng ito. Ayusin natin habang may pagkakataon. Amen? Kaya nga, sabi ko rito, not all who wept is true. Some are disguising. Praise God. Orpa gave in, but not Ruth. What kind of disciple are you? Are you like Orpa? Si Orpa nag-umpisa, tama naman eh. Si Orpa, nagsimula, maganda rin naman eh. So, si Orpa, nag-commit. Committed din naman eh. Kaso nga lang, ayan o, merong hangganan. Not like Ruth. Kaya nga, si Ruth, sabi niya hanggang sa mamatay. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Third test. Ito yung third test. Verse 15. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. Bumalik na si Orpa. This time, another challenge ang ginawa naman ni Naomi. Kanino? Kay Ruth. Sabi niyo, bumigay na yung sister-in-law mo. Oh, bumigay na. Oh, go back din. Uwi ka na rin. Ito ang response ni Ruth. Ngunit sumagot si Ruth, verse 16, huwag po ninyo akong piliting iwan kayo o talikuran. Dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo titira, doon din po ako titira. Ang inyong mga kababayan ay magiging aking mga kababayan. At ang inyong Diyos ay Diyos ko rin. Praise the Lord. 17, kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. Ano yan? Till death do us part. Wow! Grabe! Antindi. Kaya nga, ito yung covenant relationship, yung sinabi ni Ruth na ito. Kaya nga sabi ko, open your mind, your heart. Dapat ganon ang commitment natin sa natitira rito sa ABCI family. Praise God. Kasi kung ganon ang ating commitment, hallelujah. Nakalimutan ko lang magdala ng oil kanina, pero yung mga, magtatawag ako rito, yung buong puso, talaga, siya kusang lalapit dito. Praise the Lord. Pag-pray ko, glory to God, hallelujah. Kasi merong amazing harvest talaga pag ganitong commitment ang mangyayari, just like Ruth. Ito yung totoong relasyon. Ito yung totoong mananampalataya. Ito yung totoong disciple. Amen. Praise the Lord. Hello, amen? Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Come on. Kaya pagdating ng verse 18, nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Ibang usapan ha. Kung may mga persecution, praise God. Ang maganda, mapatahimik natin yung persecutor. Praise the Lord. Praise God. Amen? Amen. Pero pagdating ng bandang dulo, tingnan niyo po yan, yung bandang dulo ng sinabi niya,
ng verse 17, bandang dulo, bandang dulo, verse 17, sabi, parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. Yun na, parusahan nawa daw siya. Pag oras na humiwalay siya kay Naomi. In short, hallelujah, ayan o, may warning. There is a price to pay when you break the covenant. Papunta tayo doon sa covenant. Praise God. Nyari sa iyo, Brad. Patayin na ito. Patayin na ito. Hinaan nyo na lang o patayin nyo na lang. Patayin nyo na lang. Napatayin nyo na. Merong presyo. The moment you break the covenant, sabi na, parusahan nawa ako ng Panginoon kung gagawin ko to. Diba? Ulitin ko yung ano na. Sabi niya, parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. There is a price to pay the moment you break the covenant. Pero there is a blessing to receive the moment na mayroong covenant relationship. I-advance na natin. Alam natin lahat, anong nangyari kay Ruth? Napahamak ba siya? Pero pag-usapan natin yan. Pero advance ko na lang muna. Napahamak ba siya? Higit sa kanyang iniisip. Yun yung sinabi. More than she imagined. Praise God, ang nangyari sa kanya. Praise God. Kaya nga, when you say covenant relationship, it means walang iwanan, walang laglagan. Yan yung narinig ko rin sa Taguig pastors. Walang iwanan, walang laglagan. Kaya ba ng mga nandito ngayon, walang iwanan, walang laglagan? Praise God. Amen? Hallelujah. Walang iwanan, walang laglagan. Walang iwanan, walang laglagan. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan, walang laglagan. Praise God. Hallelujah. At dyan tayo magsisimulang mangarap ngayon. At dyan tayo magsisimula ng amazing harvest. Walang iwanan, walang laglagan. Huwag niyong kalilimutan ang salitang yan. Hanggang sa pag-uwi niyo, hanggang sa mamaya, pag-usapan niyo, walang iwanan, walang laglagan. Praise God. Amen? Amen? Kaya makakanta na natin din yun, yung bridge ng kanta ng church noon walang malalaglag, merong madadagdag. Praise God. Praise God. Tapos di man tayo sabay-sabay, tiyak ito'y sunod-sunod, wag lang kakantayin yung sa patay. Praise God. Walang iwanan, walang laglagan. Ulit. Sabi mo naman sa kabila, sa mas malayo sa iyo, walang iwanan, walang laglagan. Praise God. Hallelujah. Praise God. Application. At dito ka tatapusin. Praise God. Dreams are worthless without efforts. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah. Expectant ba tayo this year? Yes. May amazing harvest? Yes. Pero what kind of decision ang dawid natin? What kind of disciple are you? Are you like Orpa na pagdating ng difficulties ay bibigay? Or are you like Ruth? No matter, kahit katinding difficulties, hindi nang iwan. Walang iwanan, walang laglagan. Praise God. Hello, amen? Sino mas gusto mo? Orpa o Ruth? Praise the Lord. Hallelujah. Dreams, kaya mangangarap tayo, dreams are worthless without efforts. Praise God. Promises are nothing without. Nakikita niyo ba yun? Kaya magbasa, 1, 2, 3, go. Kaya wag lang pangako. Maganda sagot sa groupings. Pero hindi naman ginagawa. Hindi ganon. Praise the Lord. Knowledge is useless without application. Praise God. Love is meaningless without action. Basahin niyo yan, number 1. Pag sabi ko number 1, basahin niyo yung number 1, dreams. 1, 2, 3, go. Walang power eh. Lagyan ng power. 1. Dreams are worthless without effort. 2. Promises are nothing without fulfillment. 3. Knowledge is useless without application. 4. Love is meaningless without action.
Hallelujah. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Malakas na palakpak. Come on, hallelujah! Praise the Lord. Do you believe 2026 is an amazing harvest for us? Hallelujah. The moment na i-apply natin to, hallelujah, ang 2026 ay magiging mabunga. Praise the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Praise God. At ipag-pray nyo rin, glory to God, makakita tayo ng lugar. At pag-pray nyo, kasi sa Tuesday, ay meron kaming pupuntahang lugar. Pastora, ito ay nasa Bali 2. Praise the Lord. Titingnan natin, pwedeng doon na kami titira at doon na rin ang ating bahay-sambahan. Praise the Lord. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Glory to God. Everybody stand up. Everybody stand up. Just close your eyes. Pati yung mga nasa online. Concentrate. Pag nilay-nilayan mo yung mga narinig mo, bumaon ng malalim sa puso. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang kumilos. Huwag mabaliwala. 2025 ay nakalipas na. Hindi na pwedeng ibalik. Kung ano ang response mo noong 2025, huwag mong ipagpatuloy ngayong 2026 kung hindi tama. At kung tama naman ang response mo ng 2025, huwag kang magpatuloy ng ganun lang level. Itaas mo pa. Praise the Lord. Kausapin mo ang Panginoon. What kind of disciple are you? Are you like Orpah? Or like Ruth? Si Orpah, sumama rin niya na makita niya. Pero may time na bibigay din. Ikaw ba may inaantay lang, bibigay ka rin? O just like Ruth, whatever happened, yung desisyon, hindi mababago. Hallelujah. Be a disciple. Be teachable. Be faithful. And as well, be fruitful as well. Hallelujah. Allow the Holy Spirit right now, habang nakatayo ka. Si Lord nakakaalam, nakakabatid ng iyong iniisip at laman ng iyong puso. Sabihin mo sa Kanya. Hallelujah. Are you Orpah? Waiting for something lang tapos bibigay din? Or Ruth? Willing to suffer for God's glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, bless you, Lord God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless the name of the Lord. Holy Spirit. Holy Spirit. Ikaw ang gumawa at kumilos sa bawat isa, Lord God. Oh, yarabasan. Pati yung mga nasa online, what kind of commitment you have? Speak, Lord. Holy Spirit, speak to your people. To each and everyone. Sa nagtatanim ng puso. Tatanim mo ang puso mo, buong buhay mo. Puso mo, talino mo, bulsa mo, everything, oras mo, ibibigay mo sa Panginoon sa pamamagitan ng ABCI family. If you are that person, hallelujah. Iwan nyo yung mga gusto nyo iwan. Gusto kong pumunta kayo rito sa harap. And I will pray for you. Willing po ako, Lord. Hallelujah. Willing po ako, Panginoon, maging mabunga. Just like Ruth, Lord God. Come in front.
Praise the Lord. Iwan nyo yung ginagawa nyo. Hallelujah. Praise God. At nagsasabi, yes, Lord. Willing po, Panginoon. Hallelujah. Kung itatanim mo ang buhay mo, praise God. At i-anoint ko po kayo. Praise the Lord. Punta kayo sa harap at hallelujah. Lumuhod at I will pray for you. Praise the Lord. Sige, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, okay lang. Kahit walang tugtog. Praise God. Hallelujah. I pray, Lord, salamat po, Amang Banal. Kakaiba ang 2026 namin, Lord. Truly amazing harvest, oh Lord God. Ang remnant ng ABCI, Panginoon, ay nandito, nagko-commit sa iyo. In the name of Jesus, sa simula, unang Saturday at Sunday, Panginoon, ng taong ito, Panginoon, January. Lord God, hallelujah, i-anoint mo po ang iyong mga anak. Sangkapan mo ng iyong kapangyarihan. Sangkapan mo, Panginoon, ng iyong katuwiran, ng iyong kabanalan, ng just like root commitment, Lord. And as I lay my hands unto them and anoint them, Lord God, revive mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Magiging mabunga ang bawat isa. As I anoint them, Lord God, you will bless them. Promotion and increase ang mangyayari sa kanila, Lord God. Hallelujah. Tapang din, courage, O Lord, and boldness to share the word to their loved ones, Lord, in the name of Jesus. At sama-sama kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo hanggang sa muling pagbabalik mo, Panginoon. I anoint them, O Lord God, right now, Lord God. Hallelujah. Lord, receive the anointing right now in the name of Jesus. Hallelujah. Urabasakayarakande. Shiyarabakayarakyarakande. More anointing, blessings in the name of Jesus. More songs to come. Hallelujah. More anointing, hallelujah, and blessings, Lord God. Hallelujah, Lord. I declare, Lord God, breakthroughs upon breakthroughs, Lord God. Ang anak mong ito, Panginoon, pagpapalain mo, Panginoon. Grant the desires of his heart, Lord. Blessings upon blessings be upon him, Lord. In the name of Jesus. More anointing and blessings, Lord God, unto my wife, Lord God. She will become fruitful unto you, Lord God. Bless her, Lord, in the name of Jesus. More anointing, Lord God, and blessings, Lord God. Hallelujah. In the name of Jesus. Dumaloy right now, Lord. In Jesus' name. More anointing, Lord God, and blessings, Lord. In Jesus' name, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon. Palawakin mo pa, Panginoon, ang kanyang kabuhayan at halabuhay. More anointing and blessings, Lord God. Hallelujah. In the name of Jesus, I declare wisdom and blessings, Lord, in Jesus' name. More anointing and blessings, Lord God. In the name of Jesus, oh Lord God. Courage and boldness, Lord, to share your word, oh God. More anointing and blessings, Lord God. Ang katuwiran at kabanalan mo dumaloy, Panginoon, in Jesus' name. More anointing and blessings, Lord God. Hallelujah, oh Lord God. Sa aking anak, Lord, in the name of Jesus. More anointing and blessings, Lord God. Hallelujah, and promotion as well, Lord, sa aking anak at maging kay Mika, Lord, in the name of Jesus. More anointing and blessings, Lord God. More anointing and blessings, Lord God. Hallelujah. Ang kalooban mo at katuwiran mo dumaloy, Panginoon, in Jesus' name. More anointing and blessings, Lord God. In the name of Jesus. Shakarabakayarakanda. Urabakandayarakanda. More anointing and blessings, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. I declare, Lord God, promotion and increase. In Jesus' name, boldness as well, Lord God. Hallelujah. Urabasakayarakandaярaka. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Lord, ang ABCI family ay lalawak. Ang ABCI family ay lalalim. Ang ABCI family ay mamumunga. Ang ABCI family ay magiging pagpapala at mapagpapala, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless you. We honor you. We glorify your name, O Lord God. In Jesus' mighty name, Lord God. Salamat po. Kakaibang galak, kakaibang ligaya, kakaibang lakas, Panginoon. Hallelujah. Ang taong 2026. Lord, I declare breakthroughs upon breakthroughs, Lord God. Blessings upon blessings. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. God bless everyone. Praise the Lord.